ngayong buwan ng Abril sa ating Policy Highlight. Bilang malapit na ang deadline sa pagsumite ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para sa taong 2023, ating sagutin ang mga frequently asked questions tungkol dito upang matulungan kayo sa tamang pag-fill out ng SALN. Ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay ang deklarasyon ng mga ari-arian, pananagutan at net worth ng isang kawani ng pamahalaan. Kasama rito ang pagbabahagi ng mga koneksyong pinansyal o mga interes sa negosyo at pagkilala sa mga kamag-anak hanggang sa ika-4 na antas ng consanguinity o affinity. Bukod pa rito, nangangailangan ding tukuyin ng nagdedeklara ang mga kapatid ng kaniyang asawa, biyanan at manugang na nasa gobyerno. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution at ng Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ang lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno, regular man o under temporary status, ay kinakailangan magpasa ng SALN. Ito ay upang maitaguyod ang transparency sa serbisyo sibil at mapigilan ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na nagnanais pagyamanin ang sarili sa hindi lehitimong paraan. Gaya ng nabanggit, ang paghahain ng SALN ay required mula sa lahat ng kawani ng serbisyo sibil. Ngunit hindi sakop ng pag-file ng SALN ang naglilingkod sa honorary capacity o mga taong nagtatrabaho sa gobyerno ng walang service credit at sahod. Pati ang mga may position title na laborer o mga taong ang trabaho ay nakasalalay lamang sa pisikal na lakas upang makapagsagawa ng manual labor. Hindi na rin kailangang maghain ang SALN ng mga casual o temporary workers o mga taong inupahan upang gawin ang trabahong hindi itinuturing na kailangan para sa karaniwang operasyon ng opisina. Ang SALN ay dapat ihain ng mga newly hired na kawani sa loob ng 30 araw mula sa date of assumption of office o sa unang araw sa trabaho o serbisyo. Kailangan ding magpasa ng SALN ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno bago o sa ika-30 ng Abril ng bawat taon o sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pag-alis sa serbisyo o huling araw sa opisina. Ang SALN form na inilabas noong Enero taong 2015 batay sa CSC Resolution No. 1500088 ang dapat gamitin para sa pagpasa ng SALN form. Ang SALN ay naglalaman ng mga sumusunod. Ipinapaalala rin na kinakailangang punan ang lahat ng naaangkop na impormasyon sa SALN. Kung hindi naaangkop ang mga ito, dapat itong lagyan ng N/A o not applicable. Ang SALN form ay dapat magkaroon ng page numbers upang maiwasan ang pag-insert o pagtanggal ng mga pahina. Ang sagot din sa SALN form ay maaaring sulat kamay o computerized at maaaring gamitan ng karagdagang pahina kung kinakailangan. Dapat ihayag ang mga kamag-anak sa pamahalaan hanggang sa 4th degree, kaduguman o kamag-anak ng asawa, kasama na ang bilas, inso at balae. Para sa bawat kamag-anak, kinakailangan ang impormasyon ukol sa posisyon, pangalan ng ahensya o opisina at address nito. Panghuli, ang hindi paghahain ng sinumpaang SALN o ang hindi paglantad ng mga negosyo at business interest ay maaaring maging batayan para sa administrative disciplinary action. Sa ilalim ng Section 50D8, Rule 10 of the 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service, ang paglabag ay maaaring parusahan ng suspensyon ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan para sa first offense at pagkatanggal sa serbisyo para sa second offense. Para sa iba pang detalye tungkol sa pagpasa ng SALN sa ika-30 ng Abril, basahin ang guidelines na makikita sa CSC website at csc.gov.ph. Manatiling updated sa mga policies, programs, and activities ng Civil Service Commission. Bisitahin lamang ang aming social media channels. Maaari ring tumawag, mag-text, o mag-email sa contact center ng bayan para sa inyong mga katanungan, komento, o suwestyon sa mga serbisyo ng pamahalaan. Hanggang sa susunod na policy highlight, maraming salamat sa panunood!